Inilis mo ako, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating dulang. Mr. Romantiko. Minsan daw sa ating buhay, dumarating ang isang natatanging pag-ibig. Isang pag-ibig na iingatan natin sa ating puso habang tayo'y nabubuhay, habang tayo'y nagmamahal. Sa buhay ko, ang sangkatulad mo, ako rin ba'y iniibig mo? Dinggin, puso'y sumasama. Magandang umaga po, mga kaibigan. Narito na ang huling kabanata ng kasaysayang tampo sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isa nating taga-subaybay mula sa San Pascual, Batangas, at siya'y tinawag natin sa pangalang Ivy. Minsan lang kita iibigin, minsan lang kita mamahal. Lumipas po ang mga buwan. Nagdaan ang Pasko at Bagong Taon. Pati na po ang araw ng mga puso, kung saan ay nagbalik sa isip ko ang matatamis na sandaling pinagsamahan namin ni Ricky noong ako'y nasa Maynila pa. At ang dalawa pang sumunod na buwan ay panahon na ng graduation. Kung kaya giliw dapat mong malaman, minsan lang kita iibigin, minsan Kung kailan graduation ko, tsaka naman may conference si Daddy sa Tagaytay. May surprise pa naman ako sa kanya.
Isabel, cum laude po ako. Nako, ay nako, mabuti. Pero hindi naman nakakalimutan ng daddy mo na graduation mo ngayong araw na ito. Sabi nga niya sa akin, abay maaga raw siyang uuwi. Hindi raw po pwedeng hindi siya dadalo sa pagtatapos mo. Sana nga po makahabol siya. Naku, huwag kang mag-alala. Tiyak na makakahabol ang daddy mo. Abay, kilala ko yun eh. Laging una sa daddy mo ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Malas talaga. Ang haba ng lecture ng sinundan kong resource speaker. Dapat pala akong naunang pinagsalita. Late na ako sa graduation ni Ricky. Kailangan makahabol ako. Hindi pwedeng hindi ako mabot sa graduation ng anak ko. Bibilisan ko pa. Makarating lang ako sa Coastal Road, okay na. Malapit na yun sa PICC. Bagal naman ng trailer truck na ito. O overtake ako. Ha? May truck! Hindi ako makakaiwas! Ha? Ha? Ah! Patapos na yung graduation. Hindi na makakaabot si daddy. Ang lungkot naman ng graduation ko. Lungkot naman na ito. Hello? Opo. Ito nga po ang address ni Conrado Abulencia. Ay, opo. Matagal na nga po akong katulong din eh. Bakit po ba? Ano ha? Lako, wag po kayo magbiro ng ganyan, sir. Hindi po totoo yan. Hindi totoo yan. Sabihin niyo nagbibiro lang kayo. Graduation ho ngayon ng anak niya. Oh, Diyos ko. Napakapangit na marigalo nito sa pagtatapos ng alaga ko. Mr. Romantic. Minsan lang kita iibigin, minsan lang kita mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil lang minsan ay magpakailanman. Mr. Romantico, napanood ko po sa telebisyon ang balita tungkol sa aksidenteng ikinamatay daw po ni Conrado Abulencia. May gumapang na kilabot sa buong katawan ko sapagkat nakapanghihinayang po na maagang matutuldukan ng trahedya ang matagumpay na karir ng ama ni Ricky. Iibigin, minsan lang
Ivy, bakit nakabihis ka? At mayroon ka pang sakpat na bag. Yung balita sa TV na napanood natin kagabi, Lola. Kilala ko po yung lalaking sinasabi sa balita. Yung namatay? Opo. Kaibigan ko rin po yung anak nun, kaya kailangang makita man lang po ako sa lamay. Makita man lang po na nakiramay ako. Magtatagal ka ba roon? At saka saan ka makikitulog? Sanay naman po ako sa Maynila, La. Maraming economy hotel doon. Ako na po ang bahala. O siya, sige. Mag-iingat ka. Ricky, narito ang buong tropa. Pati ang iba nating mga kaklase. Ayun sila, oh. Tol, sabihin mo sa kanila salamat sa kanila lahat. Napakasakit, Tol, na mangyaring ito sa daddy ko. JR, nagmamadali si daddy. Kaya na-aksidente siya. Gusto kasi niya makahabol sa graduation natin. Hanggang sa huli, naging napakabait na ama ng daddy mo. Alam mo ba ang nakita ng mga investigador sa dashboard ng kotse niya, Tol? 2 ticket ng aeroplano na papuntang Singapore. Sabi ni Nanay Isabel, surprise daw sana sa akin ni Daddy yun. Tol, isang linggo raw sana kayo magbabakasyon sa Singapore eh. Magbabanding kami mag-ama. Pero Tol, wala na siya, Tol. Wala na si Daddy, JR. Alam ko, wala nga kasing sakit yan. Pero isipin na lang natin na nasa tahimik ng kalagayan si Tito Conrad. Isipin na lang natin na pinagpahinga na siya ng Diyos. Kasi natapos na ang misyon niya dito sa mundo. Yan na rin ang nilalagay ko sa isip ko, Tol. Sana, asan man si Daddy ngayon, sana napasaya ko pa rin siya dahil naging cum laude ako katulad niya. At sana, Tol, maging top din ako sa board exam tulad ni Daddy. Mabuti na lang mabait yung driver ng taxing nasakyan ko. Hindi ako inikot-ikot. Dinala agad ako dito sa funeral chapel na to. Ayun. Sa chapel na yun. Nakikita ko na ang pinalaking litrato ni Conrad sa tarpaulin. Mabuti. Kakaunti pa lang ang mga tao. Maaga pa kasi. Ayun ang ataol niya. Lalapitan ko. Heto na. Narito na ako sa tabi ng ataol. Conrad, parang natutulog ka lang sa pagkakahimlay mo. Pero, sayang. Napakasayang dahil ang aga mong nawala. Rest in peace, Conrad. Hindi ko lang natiis na di makita ang bangkay mo. Dahil napakabait mo sa akin, Conrad. Mawalang galang na iya. Po? Ay, kakilala ka ba ng pamilya? O kaopisina ka ng amo ko?
Siya nga pala, ako si Isabel, yaya at katulong sa bahay nila. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Ako po si Ivy po. Ikaw! Ikaw yung kasintahan ng alaga ko, ni Ricky. Sige po, magpapaalam na po ako, Nanay Isabel. teka. Hindi na po ako magtatagal. Sandali lamang, Iha. Mamaya ng konti, babalik na rin sa chapel si Ricky. Hintayin mo na, ha? Alam ko, matutuwa yung alaga ko pag nakita ka niya. Hindi na po. Ha? Kailangan ko na pong umalis. Ikamusta niyo na lang po ako kay Ricky. Sige po. Ay, sandali. Ano ba yun? Biglang lumitaw, pero mabilis ding umalis. Ano nga kaya ang naging problema nila ng alaga kong si Ricky? Mr. Romantic. Minsan lang kita iibigin, minsan lang kita mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil lang minsan ay magpakailanman. Mr. Romantico, dumalaw po ako sa burol ng ama ni Ricky. Subalit hindi po ako nagtagal. Kaya hindi rin kami nagkita ng aking boyfriend. Umuwi po agad ako sa aming probinsya. Minsan lang kita iibigin, minsan lang kita mamahalin. Aba, Ivy, nagtataka naman ako sa iyo. Nung mapanood mo na ang balita tungkol sa aksidenteng yon, umiyak ka. Ngayon, pagbalik mo galing sa Manila, iyak ka pa rin ng iyak. Ay, sino ba talaga ang namatay na iyon? Lola, yun pong namatay sa aksidente. Daddy po siya ng naging boyfriend ko sa Maynila. Daddy lang pala ng naging nobby mo, bakit ganyan na lamang ang pag-iyak mo? Naging mabait din po kasi sa akin si Daddy Conrad. Marami rin po siyang naitulong sa akin noon. Masyado ka namang emosyonal. Tigilan mo na yan. Lola, hindi lang naman ho yung kamatayan ng daddy ng boyfriend ko ang iniiyakan ko eh. Ano ba ang iniiyakan mo? Iniiyakan ko rin po yung relasyon namin ng boyfriend ko. Kasi kasabay po ng libing ni Conrad. Kailangan ko na rin pong ilibing ang pag-ibig ko sa boyfriend ko. Nakaugalian ko ng mamasyal dito ng nag-iisa. Masakit. Pero kakayanin ko ang lahat. Dahil inaakala ko ito ang nararapat. Dito sa probinsya, at least matatahimik ang buhay ko. Dahil malayo ako sa taong nagawan ko ng kasalanan. Ivy? Ricky, Buti nagkita tayo. anong ginagawa mo dito sa probinsya? Bakit nasundan mo ko? Kinuha ko sa school yung address mo dito sa probinsya.
Matagal na kitang gusto makausap, Ivy. Lumayo na ako sa'yo, kaya please lang. Kalimutan mo na ako. Mahal kita, Ivy. Unfair para sa akin na basta ka nalang lalayo nang walang sapat na dahilan. Kasundo tayong magmahalan, pero ano tong ginawa mo sa akin, Ivy? Pinahihirapan mo ako. Hindi mo na ako dapat sinundan dito sa Batangas. Wala nang dahilan para maging tayo. Sinundan kita dito para ipagpatuloy natin yung ating pag-iibigan, Ivy. Hindi ako ang karapat-dapat sa'yo, Ricky. Masama ako, marumi akong babae. Wala kang alam sa mga naging kasalanan ko. Kaya please, 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 forget me, Ricky. Umanap ka na lang ng ibang babaeng malinis at may pagmamalaki mo. Ivy, ikaw ang babaeng mahal ko. Kung yung babae pinangako ko sa aking sarili, ihaharap ko sa altar. Ikaw, Ivy. Hindi mo alam yung sinasabi mo. Umalis ka na. Bumalik ka na sa Maynila. Kalimutan mo na ako. Hindi ko gagawin yon. Hindi ko gagawin yon. Dahil lang susundin ko yung dinidikta ng puso ko, Ivy. Ikaw ang minamahal nito. Kahit anong gawin ko, hindi yun magbabago, Ivy! Ricky! Ricky, ako! Ako! Ako ang babaeng nakarelasyon ng daddy mo! Ako ang babaeng kinalolokohan niya! Nagkaila ako sa'yo! Itinago ako ang katotohanan yun! Masama ako! Sinungaling ako! Patawarin mo ako. Patawad. Kaya please lang, Ricky. Umalis ka na. Kalimutan mo na ako. Huwag kang magpakabaliw sa isang katulad ko. Mahal kita. Ivy, mahal kita sa kabila ng lahat ng sinabi mo. Mahal kita, mahal na mahal kita. At tanda ko patunayan sa'yo yon. Hindi mo alam yung mga sinasabi mo. Alam ko. Ivy, alam ko. Alam ko ang tungkol sa inyo ni Dad. Matagal ko nang alam, Ivy. Isa na sundan ko kayo. Pero alam kong gusto lang maging masaya ni Dad. Hindi ko sinabi sa inyong dalawa. Hinayaan ko manatiling lihim na alam ko yung relasyon ninyo. Akala ko nung una pwede kitang kamuhian. Akala ko kaya kong gawin yun. Pero Ivy, kumukontra yung puso ko. Ayoko itong pahirapan, Ivy. Gusto ko magpakatotoo. Mahal kita. Mahal kita. Wala akong pakialam kung anong nakaraan yun ni Dad. Wala akong pakialam. Alam kong ginawa mo yun dahil gusto mong makapag-aral. Ivy, nangako ka sa akin. Nangako kang minsan mo lang kong iibigin. At ang minsang iyon, habang panahon nating aalagaan. Habang panahon para makabuo tayo ng isang masayang pamilya, Ivy. Ivy, mahal kita. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Ricky. Minsan ay magpagkailanman. Dahil ang minsan ay magpagkailanman. Mr. Romantiko. Pangako sa iyo, hindi magbabago. Ikaw lang ang ibigin ko.
Mr. Romantico, nagkabalikan po kami ni Ricky. Nagkasundong pakasal. Ang anak ng lalaking minsang kong nakarelasyon ay walang iba po kung hindi ang lalaking nagbigay ng panibagong buhay sa akin. Sa ngayon ay may 2 anak na po kami at masayang nagsasama. Lubos na nagpapasalamat, Ivy. Para sa iyo, Ivy, maraming salamat sa sulat mo. At ito'y ginampanan ni na Rocky Terra ng Love Radio bilang Ivy, kasama si Susan Robles sa papel na Sabel, si Alan Ortega bilang JR at sa papel ni Isyang Betty Rojas. Ang gumanap na Conrad Phil Cruz sa mahalagang papel ni Ricky Papa Jack ng TLC Love Radio. Soundman Manny Salas sa musika ni Boboy Salonga. Technician Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Luz Fernandez. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Roman.